Go. I'm going to compare the then and now of political, economic, and socio-cultural in the aspect of Filipino life. In political, before the Philippines is under the colony of Spain and the monarchs, now the Philippines is independent country. The Philippines is democratic republic. Another one is before men are only one who could vote, and women are not allowed to take a position in the government. But now, women can take vote and take a position in the government in economics. Before, the Filipinos are not allowed to trade to other countries, but now Filipinos are allowed to trade. In socio-cultural, before, women are not free to socialize with men. They are only allowed to stay at home. Women were under supervision of nuns, and they only teach them how to be a good wife and mother. Women are not allowed to study different professions. But now, women are allowed to socialize with men. They can also take the course they want to pursue. There's no limitation for them. The past made us Filipinos to be more strong, and it made us more independent than ever. Every woman can stand on their own feet. It made us understand that everyone can pursue what they want. I'm going to describe the then and now of political, economic, and socio-cultural in aspect of the Filipino life. The politics in the Philippines is not depending on other countries and not that strict when it comes on voting now. It allows the women to vote and run for the election. The economic in the Philippines is very stable. Many of the Filipinos are now have jobs and companies. This allow of the Filipinos have an idea how much is it easier to trade. The socio-cultural in the Philippines, men thinks that women is the maid in the house, but now women have the same rights as men because they are equal. This show how really things work before and now. Our life back then is very hard, lack of appliances and rights. But now we can see the change that every Filipinos can do whatever they want. I am very thankful to every Filipino in the past for creating and inventing good laws and things to use in our daily lives. I've seen a lot of disasters from this era, and I'm thankful that someone is inventing first aid kits and creating buildings to protect humans from these disasters. And I'm thankful to all the presidents and for adding some good laws for our country and the rights of all genders that a woman can do anything. For many years, Filipinos have evolved. In these times of crisis, we must be stronger, smarter, and wiser. Politika noon. Ang politika noon ay isa lamang ang pinuno o leader ng lipunan at bansa. Ang mga batas ay dinedesisyonan lamang ng namumuno o nag-iisang leader, hindi magulo at walang partisan. Politika ngayon. Ang politika ngayon ay nagkakaroon na ng mahigit pa sa isang pinuno o leader. Halimbawa, presidente at ang kanyang gabinete. Ang mga batas ay dumadaan na sa Senado at dumadami na ang partisan, kaya naman kapag halalan, magulo at walang kaayusan. Maganda ang pamahalaan noon. Dahil walang partisan, hindi katulad ngayon, mayroong partisan na nagiging rason kung bakit magulo tuwing halalan. Sa pagdedesisyon naman, mas maganda ngayon dahil mabuti ang pagdaan ng batas sa Senado dahil makakahingi ang pinuno sa iba ng kanilang opinyon. Ekonomiya noon. Ang Pilipinas ay nasa bahagi ng Timog Silangang Asya. Ang antas ng pasahod sa Pilipinas ay nasa lower middle income o mababang gitnang sahod. Ayon sa PPP o Purchasing Power Parity, ang GDP o Gross Domestic Product sa Pilipinas noong 2013 ay nasa $3,383 na
sa ika-138 na pwesto sa buong mundo at mas mababa pa sa bansang nasa Timog Silangang Asya, katulad ng mga bansang Brunei, Thailand, Singapore at Malaysia. Sa madaling salita, ang Pilipinas ay mas mahirap pa sa bansang nabanggit. Ekonomiya ngayon. Ang ekonomiya ng Pilipinas ang ika-29 pinakamalaking ekonomiya sa buong mundo sa pamamagitan ng nominal GDP ayon sa International Monetary Fund 2020 at ang ika-13 pinakamalaking ekonomiya sa Asya. Ang Pilipinas ay isa sa mga umuusbong na merkado at ang ika-3 pinakamataas sa Timog Silangang Asya ng nominal na GDP pagkatapos ng Thailand at Indonesia. Hindi na kailangan ipagkumpara ang ekonomiya noon at ngayon, dahil kung walang ekonomiya noon, hindi matututo ang mga Pilipino ngayon. Ang ekonomiya noon ay isa sa dahilan kung bakit umunlad ang ekonomiya ngayon. Sosyo-kultural noon. Ang halimbawa ng sosyo-kultural noon ay pagmamano lagi sa matatanda. Ang pananamit ay galing sa hayop. Ang liriko ng mga kanta ay may malalim na kahulugan at nakikipagkalakalan sila. Sosyo-kultural ngayon. Ang sosyo-kultural ngayon ay nababawasan na ang paggalang ng ibang kabataan sa mga nakakatanda. Ngayon, magaganda na ang pananamit at gawa na ito sa mga mamahaling tela. Ang ibang awitin ay may hindi magandang liriko at halos lahat ay mayroong internet. Mas maganda ang sosyo-kultural noon dahil may respeto ang mga ito sa nakakatanda. Hindi katulad ngayon na hindi nagmamano ang iba sa matatanda. Sa pananamit, maganda ang pananamit ng mga Pilipino ngayon. Ang pananamit noon ay maganda rin, ngunit ngayon ay kakaiba dahil naging mas moderno ito. Sa bawat holiday, nagdidiwang tayo ng mga araw na may mahalagang pangyayari. At sa bawat pagdidiwang na iyon, mas ipinapakita natin ang pagpapahalaga sa kasaysayan ng Pilipinas. Sa pag-unlad ng ating henerasyon, patuloy pa rin nating dinidiwang ang mga holiday na ito, tulad ng kaarawan at kamatayan ni Dr. Jose Rizal. Ang iba sa atin ay naghahanda pa ng pagkain at ang iba naman ay nananalangin. Isa lamang iyon sa pagpapakita ng ating pagpapahalaga. Madami pang ibang araw na ating dinidiwang ng buong puso at nagpapaunlad ng ating pagpapahalaga sa ating kasaysayan. Para sa akin, napaka-thankful nating lahat dahil kahit gaano man kahirap ang ating mga pinagdadaanan, ay mayroon pa rin tayong nakakain sa pang-araw-araw at nananatili pa rin tayong matatag at bumabangon ng sama-sama. Higit pa doon, ay may Diyos pa rin nandyan para tayo gabayan at iligtas sa anumang kapahamakan. Hindi niya tayo pinapabayaan sa anumang oras na siya'y ating kinakailangan.